Ako ay taga Baguio. Tawagin niyo na lang akong Maureen. Sa Baguio ay hindi na bago ang mga kwentong multo at isa pa, hindi ako takot sa mga ito. Dito ako ipinanganak at dito lumaki. Kaya nung pinapupunta ako ng kapatid ko sa Manila para bisitahin sila ay wala akong piniling oras. Kung kailan matapos ang trabaho ko ay saka ako aalis. Alas 8 na nang ako'y nakauwi galing sa trabaho. Nagsimula na akong magligpit ng mga gamit. Bago mag alas 11 ng gabi ay ito na at paalis na nga ako. 3 oras na ako nagdadrive nang may narinig akong isang malaking kalabog. Tunog ng isang parang nagpagulong-gulong na sasakyan. Tumigil ako at nagpalingalinga. Wala naman. Bumalik ako sa sasakyan ko. Pero ayaw na itong mag-start. Lumabas ako ng sasakyan at tiningnan ito. Wala naman itong problema. Malamig ang panahon. Alam naman natin na malamig talaga sa Baguio. Ini-start ko ulit ito. Ngunit ayaw talaga. Sinigurado ko naman na full tank ang gasolina ko kasi alam kong malayo ang Manila. Wala na akong magagawa pa kundi maghintay ng may dadaan at makatulong sa akin. Ngunit nasa isip ko naman sino naman ang bibiyahe ng alas 2 ng madaling araw. Tiningnan ko ang paligid. Madilim. Nagsisimula na akong kabahan. Nanginginig na ang mga tuhod ko nang biglang may naaaninag akong maliit na liwanag. Mukhang galing sa motorbike pero walang tunog ng motor. Naghintay ako, papalapit ito ng papalapit, kaya alam kong papunta ito sa akin. Malayo pa ay kita ko ng tao ito na may dalang flashlight. Nang mapalapit ito sa akin, ibinaba ko ang salamin ng bintana ng kotse pero hindi ako lumabas. Biglang itinutok ng matandang babae ang flashlight at saktong sa mata ko ito. Ang kabang nadama ko kanina ay nadagdagan. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Ngumiti ang matanda at napansin kong may nakakatakot itong aura kasi kulubot na ang mukha nito. Tinanong ako ng matanda kung ano ang nangyari at sinabi ko dito na basta na lang tumigil ang sasakyan. Wala naman siyang nakikitang problema. Sinabi ko din sa kanya na may narinig akong parang nag-crash na sasakyan. Dinig ko ang pagulong-gulong nito pababa kaya ako bumaba at bumalik sa sasakyan at ito nga hindi na umandar pa. Sinabi ng matanda na ang tunog na parang crash ng sasakyan ay narinig niya din kaya siya pumunta at may susunduin daw ito. Naguluhan ako sa sinabi niya pero hindi ko pinansin. Nangingibabaw sa akin ang makaalis na sa ganong sitwasyon. Inalok ako ng matanda na sumama sa kanya. Sabi niya ang bahay niya ay hindi kalayuan. Doon na lang daw ako magpalipas ng gabi. Magkwentuhan na lang daw kami. Sa tingin ko, ng oras na yon ay wala akong pagpipilian pa kesa sa madaanan ako ng mamamatay tao o kaya ay magnanakaw sa daan. Sumama ako sa matandang babae. Naglakad kami at napapansin kong mas napapagod ako kisa sa kanya. Malamig ang ihip ng hangin. Naka-jacket na ako, siya ay hindi. Tinanong ko siya kung malayo pa ba. At sinabi niya naman na malapit na. Patuloy kami sa paglalakad nang may sumalubong sa amin na aso at tumahol ito, umalulong ng umalulong. Sa kanya ito nakatingin. Sinabi niyang huwag ko na lang daw pansinin. Umalis din naman ang aso. Nakarating kami sa bahay niya. May lampara itong ilaw. Luma na ito, gawa sa pawid. Napaisip tuloy ako, bakit hindi ko nakikita ito sa tuwing magbiyahe ako paluwas. Pinaupo ako ng matanda at binigyan niya ako ng tubig. Tinanong ko siya kung sino ang kasama niya. Sinabi niyang wala at hindi niya kailangan ng kasama. Sinabi pa niyang bihira naman daw siya sa bahay na yon. Tuwing may susunduin lang. Naisip ko naman na baka lagi itong may tinutulungan. Na bahay talaga ito kapag may tinutulungan lang para tumuloy doon. Kagaya ng sinabi nito. Tinanong ko siya kung ano ang ikinabubuhay niya. Hindi siya sumagot. Tumingin ito sa akin. Nagtanong siya kung kamusta na ang pakiramdam ko. Sinabi ko sa kanya na medyo okay na. Napag-usapan namin yung isang malakas na tunog
na parang may sasakyang nahulog sa bangin. Tinanong ko siya kung bakit narinig niya din ito, kung saan siya banda, at kung bakit siya pumunta doon sa kalsada. Sinabi ng matanda na maaga pa lang ay nandoon na siya. May susunduin daw siya. Tinanong ko kung sino ang susunduin niya. Hindi ito sumagot. Sa halip ay ngumiti ito sa akin. Nabuhay ang kabang naramdaman ko kanina. May kakaiba sa matandang ito. Nasa ganun silang pag-uusap nang marinig nila ang wangwang ng pulis at ang ambulansya. Kitang-kita nila ang ilaw. Sunod-sunod ang 4 na police car kasama ang ambulansya. Napatingin ako sa matanda. Sinabi niyang baka nakita na ng pulis ang nadisgrasyang sasakyan kani-kanina lang. Nanlaki ang mga mata ko. Kung ganun, ang narinig ko kanina ay isa talagang disgrasya para itong nahulog sa bangin. Tumitig sa akin ang matanda at nagsabing balikan daw namin ang lugar kung nasaan ako nandun kanina. Naisip ko naman na tama lang at may mga pulis. Hingi na lang ako ng tulong mula sa kanila. Bumalik kami. Ang ipinagtaka ko ay malapit lang pala ito. Parang ilang hakbang lang, nandun na kami. Sinabi ko sa matanda, bakit wala ang sasakyan ko? Tinuro ng matanda ang direksyon ng mga pulis at ang crane na naghihila sa sasakyang nahulog na narinig ko kanina. At laking gulat ko kung bakit sasakyan ko ang hila-hila nito galing sa baba pataas ng bangin. Tiningnan ko ang matanda at nagbago ito ng mukha. Ngumiti ito sa akin at nagsabing, "Ako ang sundo mo, Maureen."